Nangamatay na ang halos kalahati sa mahigit 1 milyong semilya o yung tinatawag na elvers ng igat. At itatangka sanang ipuslit na mga yon papuntang Hong Kong kung inyo natatandaan kamakailan. Ang mga nabuhay naman ay inaalagaan ngayon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Ika nga'y in demand pala ang mga ikat sa ibang bansa. Isa sila sa pinakamahal na putahin sa mga restaurant. Nakatutok si Cara David. Mahigit 1 milyong elvers o baby freshwater eel ang nakumpiska kamakailan ng mga otoridad sa NAIA. Illegal sana itong ipupuslit patungong Hong Kong kung hindi naaktuhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Agad na dinala sa research center ng BIFAR sa Tanay Rizal ang mga nakumpiskang igat, pero sa kasamaang palad, halos kalahati daw nito namatay. Kasi ang tagal na kasi niya from 5 o'clock a.m. siya na-intercept and then nadala lang sa Tanay ng 4:50 p.m. and then it reached Tanay at about mga 7 o'clock. So maitim na yung tubig, meaning to say meron na siyang may namatay na talaga. Ang mga nabuhay na igat inaalagaan ngayon at pakakawalan sa iba't ibang ilog kapag lumakas na. May unang batch na napakawalan sa Santo Niño at Daraitan Rivers sa Tanay Rizal. In demand ang igat sa China, Hong Kong at Japan. Exotic dish at isa sa mga pinakamahal na putahe sa restaurants ang igat. Kumpara sa mga karaniwang isda, may kamahalan itong mga eel or igat kung tawagin nga natin. Dito sa mga Chinese restaurants, ang 1 kilo ng igat ay nagkakahalaga ng 1,400 pesos. Hindi kasi ganon kadali na magparami ng mga igat. Minsan sa isang beses lang sila nanganganak. In fact, pagkatapos nga nilang mangitlog, ay namamatay na ang mga igat na ito. Mas mataas ang presyo kung baby eel o batang igat ang ibibenta. Aabot ng 30,000 pesos per kilo ang bili dito ng mga Japanese at Chinese traders. Malaking pera ang dulot nito para sa mga mangingisda. Hindi endangered species ang igat. Ang problema, dahil baby eel ang binibili ng mga dayuhan, hindi nabibigyan ng pagkakataon ng mga igat na lumaki, mangitlog at makapagparami. Isa sa mga lugar na madalas makahuli ng igat ay sa Cagayan River. May 4 na uri ng igat na matatagpuan dito. Pero dahil sa talamak na panghuhuli sa mga igat, 3 na lang sa species nito ang makikita ngayon sa Cagayan. Dahil dito, mahigpit na ipinagbabawal ng pamahalaan ang pag-e-export ng elvers o baby eel. At saka minsan lang kasi nanganak, we want to preserve also. Kasi kung masyadong extraction rather than conservation, mauubos at mauubos siya talaga 8 taong pagkakakulong ang parusa sa mahuhuling mag-e-export ng baby eel sa ibang bansa. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.